I know you have your Bibles. Praise the Lord. Hindi ko na sabing Bibles up kasi baka cellphone ang itaas. Praise the Lord. But I encourage you, mapatid, let's go back to the Bible. Amen. Let's go back to the Bible. Bumili ko ng medyo malaki-laking letra para mas madaling basahin. Yung unang Bible ko maliit yung mga letra mo. Okay. Praise the Lord. This is the third Sunday of the month. Amen. At tingin mo, ilang linggo na lang, isang linggo na lang, mapatid, December na. So, praise the Lord. Let's see kung ano gagawin ng Panginoon. Jeremiah chapter 1. Kapatid, there are three portions of the scripture na akin pong babasahin. Atin pong babasahin sa araw na ito. Chapter 1 of Jeremiah. It says here, mapatid, "Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee." This is the Lord speaking to Jeremiah. Before I formed you in the womb of your mother, in the belly, I formed thee, I knew thee. Kilala na kita. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Bago pa lang siya pinanganak. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. O sa isang translation, I'm still young. Bata ako pa, Panginoon, ang bata ko pa. So obviously, he was young at age by that time. But the Lord said unto me, said he, Say not that I am a child. Kung sabing bata ka pa. For thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Mangiutos ko sa iyo, yun ang sabihin mo. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Sasamahan naman kita eh. Everybody said, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Another scripture, kapatid, in Numbers chapter 14, verse 26. Amen. Babasahin ko sa NIV version, kapatid, makikita naman natin sa New International, sa King James Version dyan. Numbers chapter 14, verse 26. The Lord said to Moses and Aaron, How long will this wicked community grumble against me? Oh, how long with this evil congregation? He's talking to the Israelites. Hanggang kailan itong mga Israelita ito magmumurmur laban sa akin? How long? Hanggang kailan? How long would I've heard the complaints of these grumbling Israelites. Verse 28. So tell them, as surely as I live, as truly as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. As you have spoken in mine ears, so will I do to you. Kung ano yung lumabas sa bibig mo, yun ang gagawin ko sa iyo. Can you now see, mapatid? Okay? Kung anong sinabi mo, yun ang gagawin ko. Sabi ng Panginoon. Sabi mo sa kanila, sabi, buhay ang Diyos. I am alive. Suppose hanggang verse 35 yan, mapatid. But atin po nakita dito, that is the key verse there. I will do to you the very thing I heard you say to me. Kung ano sinabi mo sa akin, yun ang gagawin ko sa iyo. Amen. The Lord Jesus in Matthew chapter 12, just 1 verse 37, tells us, For by your words you will be justified and acquitted. It is sa amplified version ito. By thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Sabi ng King James. By thy words, or by your words, you will be justified and acquitted, and by your words you will be condemned and sentenced. Now, mapatid, listen. If we want to know where we would be in the future, sabihin natin 5 years from now, gusto natin makita kung nasan tayo, mapatid, listen to your words. Take note. Let's take note of what we say. Pansin natin anong mga lumalabas sa bibig natin. Whether you know it or not kasi, hindi alaman natin o hindi ito, but each time that we open our mouths,
We are prophesying our future. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun yung sinasabi mong mangyayari sa'yo. When you open your mouth, we are prophesying our future. So, if we want to be stronger, amen, and I know we do that, we like it. We want to be healthier, mas malusog, happier. If we want to be blessed, amen. Gusto nating pagpalain tayo, mapatid. Then, start declaring it today. Start declaring it today. Sabihin mo na yan sa bibig mo ngayon. Amen. We usually talk to ourselves, mapatid. Inigit pa sa lahat, sa iba. Amen. Well, pinost ko nung nakaraan, sabi ni Jeff Arnold, we are the offspring of a speaking God. Amen. Diyos na nagsasalita. When the Lord created everything, He said, let there be, and there was. So we are the offspring of a speaking God. The question today is, what are you saying to yourself? Ano sinasabi mo sa sarili mo? Ano sinasabi mo sa church natin? Anong sinasabi mo, mapatid, sa pamilya mo? Anong sinasabi mo sa sarili mo? Listen, our words have power. Our words have the power. The power to kill and to heal. The power to destroy and to make whole. To death and life. Amen. There is power in spoken words. So we must use our tongue wisely. Gamitin natin atin pong mga dila, atin pong mga bibig ng marunong. Amen. Let me preach on this subject and I encourage you, always speak life. Speak life always. Lord Jesus, today we pray, Lord God, speak to us. Hallelujah, through this message, Panginoon, that you have prepared, Panginoon, to deliver to us. We pray, Panginoon, as we open our hearts and minds, Panginoon, tulungan po kaming maunawaan, O Diyos, ang iyong pong kalooban para sa aming kalagitnaan ngayon. Because we know you want to bless us. We know you want, Panginoon, you want, Lord God, to enrich us, Panginoon, even, Panginoon, nang sagay maging kagamit-gamit po kami at maging liwanag po kami, Panginoon, sa mundong ito, maging sa syudad na ito na kung saan dito mo kami ilagay, Panginoon. Naniniwala po kami, O Diyos, napakaganda ng layunin mo sa iglesyang ito. Napakaganda ng layunin mo sa amin, kaya dito mo kami dinala, Panginoon. Napakaganda ng iyong plano, Panginoon, sa aming lahat. At dakilan din sa aming pong dalangin, as we learn to speak life, Lord God, at sa amin pong buhay, Panginoon. Encourage us and strengthen us and empower us, Lord God, to do that thing. In Jesus' name, bless your servant as well, sapagkat alam mong wala akong magagawa sa aking sarili. But Lord God, with you, I can do all things. In Jesus' name, we pray. And everyone said, Amen. Shall we worship the Lord one more time today before you sit down? Mapatid, bago kayo umupo, sabihin mo sa iyong katabi, blessing be upon you. Yeah, speak life. Practice it now. Practice it now. Sige, kahit hindi siya katabi, sa talik, nasa likod. Blessings be upon you. Now, to speak life is to speak words that brings hope and encouragement. Amen. This is in the midst of these bad generations, this bad news that's roaming around us, sa kalagitnaan itong mga masamang balita, hindi magandang balita na naririnig natin. Amen. Still, magsalita pa rin tayo ng tama, ng buhay, mapatid. It also means choosing to help people see the light in spite of this darkness. Amen. Pipiliin natin na ang makita ng mga tao ay ang liwanag sa kabila ng kadiliman. Amen. At because of the news, the media, and everything, mapatid, that we have now, and social media and everything, mapatid, ang dami pong bad news na nakikita ng mundo. Iba't iba, kahit ang mga bata. Amen. Kahit lahat, may access ang lahat sa social media. So, ang dami, iba't iba. Hindi lang sa Pilipinas, sa balita, maging sa ibang mundo, ibang bansa, ibang lugar, nakikita natin ang mga bali-balita. At marami po dyan, puro bad. Amen. It may seem good to some, lalo na sa mga makasalanan, mapatid, but it is bad. So, speaking life is about knowing and verbalizing. Sabi natin, verbalizing. Isasabihin mo talaga, i-utter mo yan. Things that are going to be okay in spite of the circumstances. Sa kabila ng mga nangyayari, sa kabila ng mapatid ng anumang circumstansya sa atin pong buhay, mapatid, you verbalize your words and say, it is good. All things will be for our good. And that is the word from the Lord. All we know. Paul said, we know that
all things will work together for our good. Shall we worship the Lord? Speaking life is letting others hear the words of God coming from our mouths. Amen. Na lumalabas sa atin pong bibig, mapatid, na yung mga salita ng Panginoon na maririnig ng ibang tao. Kasi wala namang ibang magandang balita o magandang salitang dapat marinig ng mga tao, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Ang mga balita, yes, it may some of them perhaps is some misinterpretations and misunderstandings, makikita ng mga tao, parang okay, parang ganyan, pero mapatid, dadating yung araw, dadating yung oras na hindi pala. Kasi ganun mandaya ang demonyo. Madaya nga eh. Akala ng ibang tao okay, pero hindi pala okay. Amen. Kaya walang magandang salita na dapat marinig ang mundo, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kaya let's go back to the Bible. Amen. Let's go back to the Bible, to the words of God. Hallelujah. Speaking life again is letting others hear the word of God coming from your mouth. It means that regardless of how I feel, God's got it. Kahit anong nararamdaman ko, mabuti pa rin ang Diyos. Kahit ano ang nangyayari sa akin, mabuti ang Diyos. Hawak pa rin ako ng Panginoon sa kanyang kamay. Amen. Kahit anong problema ko, God is good. Kahit anong sitwasyon, God is good. Kahit wala akong pera, God is good. Amen. Hallelujah. God's got it. Ang Biblia ay nagsasabi po sa atin, mapatid, that life and death are in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan natin pong mga dila o ating bibig. That is recorded in Proverbs 18 verse 21. We have to learn to speak life and positivity into our lives. Dapat nating matutunan yan, mapatid, na magsalita ng buhay at pagiging positibo. Amen. Sa atin pong mga buhay, personally, at first, sa atin pong sarili. Hallelujah. Maaari mapatid na atin, what we say kasi is ultimately our reality. Hindi yung katotohanan natin. So, we have to be careful. Dapat daw tayo mag-ingat na kung ano po yung inaalaw natin, hinahayaan natin lumabas sa atin pong mga bibig. Amen. Amen. And speak life to yourself daily and intentionally. Araw-araw. Meron akong nakita, mamaya, sabihin sa inyo, kung paano natin gagawin yan. Pero araw-araw, matuto tayong magsalita ng positibo sa atin pong mga buhay. Amen. Sa iyong sarili. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Now, sabi po ni Betty Eddy, if we understand the power of our thoughts, kaisipan, we would guard them more closely. Though, siyempre, yung mga tukso, mga pumapasok sa ating isip, minsan, may pumapasok sa ating isip na, hindi naman natin inisip talaga, di ba? Wala lang. Imagine, mapatid, but the devil, mapatid, is usually doing so. Lalo na mga negatibong kaisipan. But if we understand that there is power, this is according to Betty Eddy, in our thoughts, we would guard them. Amen, closely. Now, if we now understand the awesome power of our words, okay? And death and life is in the power of the tongue. If we understand the awesome power of our words, we would prefer silence to almost anything negative. Kasi kapag nalaman na natin, naintindihan natin na yung ng dila natin may kapangyarihan, amen, and we will release the power, kung ano sinasabi mo, mag-iingat po tayo, magiging tahimik daw tayo sa anumang negatibong bagay. Sabi po ng Bible, I just can't remember mapatid the specific verse mapatid, but you can search it mapatid sa ano. Sabi na, the fool hath said in his heart, there is no God. Okay, no, hindi pang, but the fool uttereth pala. Hindi in the word. The fool uttereth all his might, but a wise man keepeth it in till afterwards. Yung mangmang, salita ng salita. Kung ano nung sinasabi, salita ng salita. Pero yung matalino, hinahayaan lang muna hanggang kailangan na saka siya magsasalita. Let's choose to be wise. Amen. Na minsan, those wise men are being labeled mapatid na sila po yung sinasabi na napakatahimik naman taong yan, pero hindi pala nag-iisip lang yun mapatid at nagsasalita sa tamang panahon.
Everybody said amen. Now, in our thoughts and our words, we create our own weaknesses and our strength. Amen. Humihina ka dahilan sa lumalabas sa bibig mo, kung ano sinasabi mo, kung ano iniisip. May nabangga lang. Humihina ka kasi nasa isip mo. Yan ang sinasabi mo. Okay? We create our own weaknesses and our own strengths. Our limitations and joy begin in our hearts. You can always replace negative with positive. Praise the Lord, everyone. Amen. So we can choose to be positive kahit negatibo ang mga sitwasyon. Amen. Hallelujah. Sabi ni Blaise Pascal, kind words do not cost much. Hindi magastos yan. Hindi mahal ang magsalita ng maganda. Pero, yet they accomplish much. Amen. Maraming nagagawa yung mga mabuting mga pananalita. So, piliin nating magsalita ng mabuti. Many Christians, maraming mga Kristiyano ngayon, maparin, have never even considered the incredible impact their words can have on other people. We openly speak things according to kung ano nasa isip natin, kung naramdaman natin. Salita lang tayo ng salita. Not knowing or not thinking, mapalit that maaaring yung makakarinig medyo negative sa kanya yon. Maaaring hindi maganda sa kanila yon. Lalo na sa mga magtuturo, sa mga tumatayo sa harapan, mapatid. So kailangan tayo natin pag-iingatan natin pong mga pananalita. Kasi bakit? Mapatid, there can be, the Bible tells us, mapatid, the word of the Lord is sharper than any two-edged sword. It can pierce, it can divide, or it can heal as well. Amen. Dalawang talim na espada yan. Pwedeng makasakit, pwedeng makagaling. Kaya pag-ingatan po natin, mapatid. Everybody said, praise the Lord. So many Christians hindi naiintindihan yung tinatawag na kapangyarihan, yung impact na yan, na kanilang pananalita sa ibang tao. But God created us kasi to be expressive. Yeah. Nilikha tayo ng Diyos na maging expressive. Kasi di ba, binanggit nga kanina, sabi nga ni Jeff Arnold, we are the offspring of a speaking God. Yung Diyos natin nagsasalita. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salita, yun ang Diyos. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. That is John chapter 1, mapatid, pababa. Hallelujah. So ang Panginoon, mapatid natin, is a speaking God, and we are created to be expressive as well. Magpahayag din, mapatid. But let us be careful now kung ano yung lalabas sa bibig natin. Amen. And the Bible tells us that our words holds the power of life and death. So, sabi natin, encouragement. Pag sinabing exhortation, it's simply encouragement. So when you are called to exhort, encourage. Huwag kang mangaral. Kasi bakit? Mag-encourage ka nga eh. Amen. Just exhort. Maigsi lang. Just exhort. It's encouragement. But encouragement kasi often comes through spoken words. Though it may come up sa mga ginagawang bagay, pagtulong mo, medyo uhaw na uhaw isang bagay, bibigyan mo ng tubig, o bibigyan mo ng kape. Kape na naman. Bibigyan mo ng, it's an encouragement. Amen. But often, ang encouragement ay lumalabas sa bibig po natin. It comes from our words. So does discouragement. That's the point there. Maging ang discouragement sa bibig din, sa mga pananalita din nanggagaling. Proverbs chapter 15 verse 23 tells us, Proverbs 12:18 pala, reckless words pierce like a sword. Pag-ingatan natin mga pananalita natin, mapatid, because it could pierce, amen, the hearts of those that would be able to hear it, like a sword. Now, but how good does a timely word to the ears? Proverbs chapter 15 verse 23. Now, to speak life is to be a person of encouragement. Yeah. To be a person of encouragement. Kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng katabi mo. Baka patawa-tawa nga, pangitingin lang, pero hindi mo alam, mag-suicide na yung bukas. Yeah. Hindi mo alam, mag-suicide na yung bukas. Dito, wala. Sa labas, minsan may ganun eh. Kaya nagpunta pala doon, kasi mapatid, iba na yung nararamdaman niya.
Pero meron ako nabasa, mapatid, hopefully maalala ko, yung isang bata, lumapit siya doon sa tatay niyang pastor, "Tay, mag-evangelism po tayo, magbigay tayo ng tracts." Sabi ng tatay niya, "Nak, madilim na, tsaka malamig, parang babagsak." "Hindi, nararamdaman ko po." "O sige, ikaw na lang, mag-isa muna kasi pagod na rin ako at sige, ikaw na lang, punta ka dyan." So, tuwan-tuwa yung bata, nag-evangelism siya, nabigay ng tracts. Yung huling-huling tract na kanyang ibibigay, tracts, bibigay niya, mapatid. Nakita niya isang bahay. Kumatok siya dun sa bahay. Wala. Tagal niya kumatok kasi gusto niya lang ibigay yun para makauwi na siya. Wala, mapatid. Binigay niya yung tract na yan. Mapatid. Pero anong ginawa niya? Iniwan niya na lang doon sa pinto. If I remember right, mapatid, the story. Iniwan niya sa pinto, tapos umuwi na siya. Ay, hindi pa siya umuwi. Iniwan niya, mapatid. Pero nung siya po'y kumatok ng malakas, mapatid, biglang may bumaba. I remember. Biglang may bumaba, mapatid, na isang tao, na talagang parang very weak na siya. Sabi, "Anak, ano yan? Pinadala po ako ng Panginoon para sabihin, Jesus loves you." Ito po, pabasahin niyo po. May nakasulat po diyang address. "Jesus loves you" po. Sabi, "Okay, salamat." Then umuwi na yung bata. Then the following Sunday, may isang matanda, yun nga, matanda na yung mapatid, nandoon sa likod ng upuan. At nung tumawag mapatid ng testimony, lumapit mapatid, amen, yung matandang ito, at sabing, "Buhay ang Diyos na dito." Si bakit? Nung isang araw, isang gabi na yon, na ako'y magsusuicide na. Dahil sa problema niya, ako'y magsusuicide na, narinig kong biglang may kumatok sa pintuan ko. Sabi, alis din yan. Hindi niya agad pinagbuso. Alis din yan. Pero ang tagal. Katok ng katok. Di, tinanggal ko muna yung tali sa aking leeg. Bumaba ako doon sa upuan. Talagang magsusuicide na siya by that time. Bumaba siya na hagdan, binuksan niya yung pintuan, at nakita ko ang isang bata. Nagsabi sa akin, "Jesus loves me." Kaya ako'y naririto ngayon. Amen. At nakita niya yung batang yun, mapatid na nandoon, umiyak siya, and then lapit si tatay pastor, niyakap yung kanyang anak, mapatid. Kasi bakit? Amen. Kung pinigil niya yung anak niya, patay yung matanda na yun. Praise the Lord, everyone. Hindi mo alam kung anong encouragement ang meron ka. Hindi mo alam kung paano ka gagamitin ng Panginoon, mapatid. Use your mouths. Sabihin mo, amen, yung salita ng Panginoon sa kung sino man. Amen, na ipataw ng Panginoon sa iyo. At kung saan ka man dalhin ng Panginoon. Shall we worship the Lord? One more time, mapatid, today. To speak life is to be a person of encouragement. You do not know kung kanino ka maging encouragement, kanino ka gagamitin ng Panginoon para patatagin at patipayin ng kanyang pong buhay. For edification and blessing to others through what you say. So gamitin natin atin pong mga dila, atin pong mapalta sa mabuting mga bagay, mapatid. Proverbs 10:11 says that the mouth of the righteous is a fountain of life. A fountain of life. Paano natin makikita, mapatid? As we as followers of Christ, mapatid, must learn to harness our words so that we can speak life to those who love and to the lost and dying world, dying people of this world. Amen. Gamitin natin atin po mga labi, mga pananalita, mapatid, amen, upang magsalita ng buhay sa mga tao na hindi po nakakakilala, amen, sa katotohanan. At maging, amen, doon sa mga taong depressed and disgusted. Hindi natin alam yan. Posible nga, nakangiti lang sila, nakmasaya. Amen. Tuwan-tuwa. Hindi natin alam. Pero matindi palang problema niyan. At baka mag-suicide na nga. Baka ikaw ang gagamitin ng Diyos. Sabihin sa katabi mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos sa Kanya. Hallelujah. Proverbs 18:21 states, "From the fruit of their mouths, a person's stomach is filled, and with the harvest of their lips, they are satisfied. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." I'm reading in the New National Version. May nakasal dyan, mapatid, King James. Okay, ulit nga. Verse 19. Verse 20 pala. "A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth." Okay? Mula sa pananalita,
mapatid, ay mapupuno, mabubusog. Ayun dyan, mapatid. And with the increase of his lips shall he be filled. Okay? Next, the tongue, death and life kasi is in the power of the tongue. Buhay at kamatayan nasa dila mo. You can speak life to someone, but you can also speak death to him. Yeah. Kaya ingatan natin atin pang madila, mapatid. Praise the Lord. This passage figuratively refers to the words as the fruit of our mouth. Na kung sa ibang translation, ito po ay the fruit of our lips. Okay? The harvest of our words can either be for the benefit of other people or for the destruction and death. Nasa pagpili natin kung paano natin gagamitin. Amen. Too much talk, sabi ng Proverbs 10:19, leads to sin. Sa King James. Proverbs 10:19, this is NLT. New King James, in the multitude of words, there wanted not sin. Sa sobrang dami ng pananalita, siguradong may kasalanan dyan. Amen. Pwedeng hindi. Pwedeng wala. But, amen. The multitude of words, there wanted not sin. But he that refraineth his lips is what? Wise. Kaya nga, the fool, amen, uttereth all his might, but a wise man keepeth it in till afterwards. That is my philosophy before, mapatid. Parang binabalik ko, bakit di mo gawin ulit? Amen. Okay. Hallelujah. The Bible tells us, mapatid, these people will suffer the consequence of, people will suffer consequences for what they say. Kaya mag-ingat nga po tayo. Those who purpose to speak life, understand that the words we speak have consequences. Yung mga panalitang lumalabas sa bibig natin, posibleng meron pong balik yan. At meron talaga. Tingnan niyo mapatid. Di ba? Mahalaga ba ang isang witness sa isang kaso? Sa isang kaso, di ba may witness, may judge, may attorney, mapatid, merong yung tawag dito, yung kinasuhan at nagkaso. Amen. So may ganun. Pero tapos may witness. Anong ginagawa ng witness? Nagte-testify yung witness. Amen. It's either kung sino po yung kumuha sa kanya, pero parehang may witness yun. Okay? Parehang may witness. So, words, when a witness testifies in court, mapatid, ang kanyang pananalita may decide whether a defendant lives or dies. Napakahalaga ng kanyang patuto. Kasi po pwedeng yun ang magsabi, mapatid, kung ang nasasakdal, kumbaga ay mabubuhay o mamamatay, makukulong o makakawalan. Our words can affect the emotional and spiritual health of someone we care about. Kaya mag-ingat tayo, lalo na tayo pong mga, siyempre, hindi, kung may kapatiran naging kapatiran ng pamilya po natin o kasama nasa paligid lang natin, mag-ingat po tayo. Why? Because our words can or will affect them, positively or negatively. Amen. Kaya, wisdom is talagang a must for us. The Lord said, my people perish because of lack of knowledge. Praise the Lord. Kaya nga, kinakailangan natin ng kaalaman katulad nito. When we ought to think carefully before we speak. Amen. Because ang salita mo can destroy. Ngayon nga, na tayo, nasa mundo na tayo ng generation, na tayo ngayon? Generation C, late talaga isip ko. Anong tayo ngayon mapatid? Yung open communication ngayon eh. Right? Kahit bata, pwede mong message, mapatid. Kahit nasa ibang bansa, pwede mong i-video call anytime. Open communication na po tayo ngayon, mapatid. Hawaii, kasi again, yan ikaw parang salita ng Panginoon. So we must think carefully kung ano pong ating lumalabas sa ating mga bibig because our words can destroy marriages. Yung mga pagsasama ng mag-asawa dahilan sa pananalitang hindi tama, pwedeng masira. Amen. A family, friendship, even churches and ministers. Because of the words na ikakalat o maririnig ng ibang tao na hindi tama.
Kaya, what am I hearing? Ano ba yung aking naririnig dun sa kung kanino man? Tama ba yan? Yan ba yung totoo? Yan ba talaga yung tama? Or, ano ang tawag doon? Yan fake news. Ang daming fake news ngayon. Ang daming fake news. Kaya kung di ka mag-iingat sa mga pinapapasok mo sa iyong tenga, mapatid, na pananalita, posibleng madamage ang iyong spirito. Amen. Faith comes by hearing. Amen. So faith to your salvation will come from your hearing the Word of God. But faith to your destruction, faith ba yan? Mapatid, things mapatid na patungo sa iyong pagkapahamak ay posibleng manggagaling din sa iyong naririnig. Kaya pag-ingatan po natin, mapatid. Everybody said, praise the Lord. Now, are we building up lives ng atin pong mga anak, ng atin pong mga mister o misis, may bahay, mapatid, and ang mga mahal natin sa buhay sa magitan natin pong mga lumalabas sa atin pong mga bibig? Binibuild ba natin ang kalang buhay? Or are we tearing them down? O sinisira natin sila? Amen. Kita niyo yung batang lumaki na gano'n ang lagi narinig. Ang kulit ng mga bata. Ano pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Diablo po. Ha? Sino man tatay mo? Si Satanas po. Nanay mo? Si Lucifer. Saan ka natira niya? Sa impyerno. Sabi bata, kasi bakit? Araw-araw yun na naririnig sa kanya. Naririnig niya sa magulang niya. Wala kang bata kang ikaw, diablo kang bata ka. Mag-aaway, mag-asawa. Ikaw, Satanas, ikaw, Lucifer, makalayas na sa impyerno ng bahay. Yun ang naririnig niya araw-araw. Ayun napifeed sa kanya. Kaya lumaki yung bata, amen, na meron pong hard, meron pong tigas. Kumbaga, negative. So why? Yun yung laging narinig niya araw-araw. Kaya pag-ingatan po natin, are we building our children up? Or are we tearing them down? Yung atin pong relasyon, mapatid, mag-asawa, mga elders, atin pong pamilya, winawasak ba natin ang pamilya natin or binubuo natin? It can be done through our words. Of course, amen, may backup ng gawa yan, of course, naturally. That is natural. But it first comes through what is proceeding out of our mouths. Are we inspiring them with hope or crushing their spirits? Yung sa pananalitang lumalabas sa bibig natin, tayo po ba ay nakakapag-encourage ng iba or nakakasira sa iba? Sabi natin, speak life. Speak life. It's better to learn how to speak life. Hallelujah. So, mga kapatid, it must be. Kinakailangan po ito. Kapatid, we must not tear down those people, kapatid, that will be hearing us, na nakikinig sa atin, but we must inspire them. Sabi ni Solomon sa Proverbs 15:4, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. A wholesome tongue, sabi ng King James, is a tree of life. Punong kahoy ng buhay. Yung magandang pananalita, magandang dila. But perverseness therein is a breach in the spirit. Kaya hindi na mapatid sa NIV translation, but a perverse tongue crushes the spirit. So let's choose. Let's speak life. Sabi mo sa katay mo, blessing be upon you. Peace be with you. Yeah. Jesus reminds us that our words originates from inside the heart. Yung atin pong salita ay nanggagaling dito po sa kung ano yung nasa loob. Matthew chapter 12 verse 34 to 37. I'll be reading in the ESV translation, English Standard Version, mapatid. But sa King James nakalagay naman dyan. Matthew 12:34 to 37. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen.
Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. The good person out of his good treasure brings forth good, and evil person out of his evil treasure brings forth evil. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless words they speak. Okay? For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Again, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ayon sa kapuspusan ng nasa loob, lumalabas sa bibig. Kaya nga, hindi ba kayo nagtaka, mapatid, kung bakit that's the sign that you really have received the gift of the Holy Ghost is you will speak in other tongues. Amen. Magsasalita ka na iba't ibang. Yan ang tandang binigay ng Panginoon na ikaw talaga ay tumanggap ng Holy Ghost. Kasi bakit? Yung Holy Ghost, papasok yan sa bibig. Kaya nga, hindi ka makatanggap ng Holy Ghost kung nakatikom yung bibig mo. Hindi ka nag-worship, hindi ka nagpasa. Hindi ka makatanggap ng Holy Ghost. Kasi bakit? Tapasok sa tenga, sa bibig yan. Dadaan kasi sa dila yan Dumadaan sa dila, papasok sa puso, aayusin yung puso, lilinisin yung mga nasa loob. Amen. Aayusin, lilinisin ang mga maraming bagay doon sa loob. And then lalabas ulit yan. Amen. Kaya nga dadaan sa dila muli. And then magsasalita ka ng iba't ibang wika. Isang patunay that the Lord has worked in your life. Tumanggap ka ng Espiritu ng Panginoon. Why? Because you opened your mouth in worship and thanksgiving to our Lord. Everybody said, thank you, Jesus. That's why, mapatid, you must open your mouth in worship and praise. Amen. Hindi dapat yun nga kung yung bibig mo nga, naalala ko mga kapatid kasi nung wala pa ako dito sa church, bagamat bata pa ako, nasa simbahan na kami, mapatid, pero nung lumaki di ako sa Tramo, sa Pasay, mapatid, dahil batang Omart ako, diyan ako lumaki sa Omart Village. Alam niyo sa Omart Village? Tramo. Diyan ako lumaki sa Omart Village, mapatid. So, dahil nandoon, mapatid, yung aking bibig, yung aking pong dila, ay talaga namang grabe. Napansin ko nga, grabe. Bakit? Puro puto bongbong lumalabas sa bibig ko. Puto, kutsintap. Lahat talaga ng bagay. Mura ko ng mura. Minsan sinabay, ano yung bibig mo? Sinabay ako ni nanay. Ano Hindi mo, bata Amen. Yan lumalabas sa bibig ko. Lahat talaga ng bagay, may puto bongbong. May nakita akong ganon? Yung nadapa lang, puto bongbong. Wala nagkukwentuhan lang, masaya biglang binalabas na ganon. Ngayon, hindi na social na ngayon English na. Ayoko na sabihin. Amen. English na ngayon. Yung mga, shit. Anong shit? Tagalogin mo, tae. Sorry. Praise the Lord. So, medyo wala sa ayos. Wala sa ayos, mapatid. Okay? So, out of the abundance kasi of my heart, my mouth speaks. Yun ang puno dito. Kaya ang tagal ko nakareceive ng Holy Ghost after my baptism, mapatid, praise the Lord, hindi agad ako nakareceive ng Holy Ghost. More or less 1 year pa bago ako nakareceive ng Holy Ghost. Kasi bakit? Ang dami pang nililinis sa puso ko Ang dami pang marumi sa buhay ko. But the Lord is good. Amen. There is a time in everything. There is a season. Out of the abundance of a man's heart, his mouth or her mouth speaks. Ano po yung pumupuno sa ating puso? Ano yung pumupuno sa atin pong madamdamin? Makikita yan through what comes out of your mouth. Mapapansin, makikita kung ano yung lumalabas sa bibig mo. That is the sign. This is the Lord's words. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. That's why I can tell what fills your heart by what I hear from your mouth. Praise the Lord. That's why let's now learn to speak life. Blessings be upon you. Peace be with you, brother. Hindi, sister, kasi may problema ako. God bless you. The Lord will bless you. Amen. You will be healed. You will be made whole, brother. God bless you. Babagitin natin na mamaya. Hallelujah. Let's learn to speak life. Shall we worship the Lord? Hallelujah. Careless words are tossed out unthinkingly. Yung mga walang pakuntangang pananalita, hindi na pinag-iisipan yan, but heaven hears it.
Yung mga pananalitang walang pakundangan, mga pananalitang wala sa ayos, kapatid, binabanggit lang, minsan lumalabas na lang sa bibigyan ng basta-basta, pero naririnig yun ng langit. Yes, if you don't mean it, let me encourage you. If you don't mean what you will be saying, don't say it. Hindi mo naman hindi wala naman talaga sa pusong may sasabihin mo, wag mo lang sabihin. Baka kasi maririnig yan ng Panginoon. Balik tayo mapatid sa Numbers chapter 14. Na tayo dito sa atin pong scripture. The Lord said to Moses and Aaron, how long will this wicked community, will this wicked generation grumble against me? Hanggang kailan kaya itong mga Hudyong makukulit na ito? Hindi, akin lang yun. Mas matitigas ang ulo kasi stiff-necked people talaga mga Jews eh. Matitigas ang ulo ng mga Hudyo. Sabi ng Panginoon, how long will this wicked people grumble against me? Narinig ko, amen, ang kanilang mga complaints. Narinig ko yung kanilang mga grumblings sa akin. Amen. Iba-iba yung mga sinasabi ng mga, kasi si Moses mapatid na nag-lead sa Allah. Amen. From Egypt, mapatid to Canaan. Pero mula mapatid, wala na lumabas sa bibig kundi reklamo. They have a reclamizing spirit. English ni Bishop yan. Reclamizing spirit. Ano yun? Nagre-reklamo. May tao ba kayong kilalang ganon? Puro reklamo? Ha? Puro na lang, wala na lang nakita kundi yung negatibo. May mga taong ganon eh. Amen? Amen? Kami, may mga taong ganon na kahit walang kabagay-bagay yung negatibo nakikita. May reclamizing spirit. Praise the Lord. Ang init naman dyan sa church na yan. Oh, okay nga sila. Okay nga yung worship. Ang init naman. Okay nga yung pastor dyan. Pero, kaya, amen. Nag-iisip na ako magpapatawa sa inyo, mga kapatid. Pero, ang daming reklamo. Maraming ganyan, mga kapatid. May mga taong ganyan. Sabi mo sa tabi mo, don't have that reclamizing spirit. Sa Tagalog, makontento ka. That's a joke. Praise the Lord, everyone. Careless words are tossed unthinkingly. But again, heaven hears it. Naririnig yun ng langit. The Lord said, how long will these people grumble against me? Narinig ko na ang kalamang complaints, kalamang reklamo. Dito mahudyong ito. So tell them, look at verse number 28. So tell them, say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as you have spoken in mine ears, so will I do unto you. Kung ano ang sinabi mo, narinig ko, yun ang gagawin ko sa inyo. Narinig ko yan, sabi ng Panginoon. I've heard it. I've heard your complaints. So tell them, Moses, as surely as I live, sabi ng Panginoon, I will do to you the very thing that I heard you say. Gagawin ko sa inyo yung narinig ko mula sa inyo. Si grabing mga narinig lang. Kung babasahin natin hanggang verse 35, makikita po natin. Sige, tuloy mo. 29. Your carcasses shall fall into this wilderness. Mamamatay kayo lahat sa wilderness nito. At lahat, listen, pauna ko na, lahat ng lumabas sa Egypt, ng mga elders, patay lahat sa wilderness. Millions. Lahat yung lumabas sa Egypt, namatay lahat sa wilderness, hindi nakapasok sa Canaan. Dalawa lang ang nakapasok, si Joshua at si Caleb. At yung mga batang doon na pinanganak sa wilderness. Kasi bakit? Yung mga galing sa Egypt, puro reklamo. Sabi ng Panginoon, your carcasses will fall in this wilderness, and all that were numbered of you according to your whole number, from 20 years old and upward, look at that, which ye have murmured against me, mula 20 years old pataas, na puro kayo reklamo. 30. Doubtless you shall not come into the land. Hindi kayo makapasok. Concerning which I swear to make you dwell there. Pinangako ko na sa inyo yan na kayo'y mananahan doon, pero puro reklamo naririnig ko sa inyo. Minsan may mga ganyan tayo, mga pananalita. Alam na natin ang pangako ng God is good. May pangako ang Panginoon na ganito, ganyan, maganda mga bagay. Pero puro negative pa rin ang nasa isip natin at na lumalabas sa bibig natin. Don't do it anymore. Everybody said amen.
Hallelujah. Pangako ko na yan sa inyo. You concerning, I swear unto him, I swear unto you to make you dwell therein. Doon kayo mananahan. Pinangako ko na yan sa inyo. Kaya nga, si Caleb lang, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun, yun pong positibo ang lumalabas. Kasi bakit? Nung makita nila, amen, na yung pong papasukin po nila, mataas na building, mataas na pader, paano tayo makapasok sa mahiganti mga nariyan, mga Canaanites, may mga Anakims, pag may mga Ims sa Bible, mga lahi, may Ims, ibig sabihin giants yun. Anakims, Mezanims, basta may Ims, IMS, sa dulo, giants yun. Matatangkad, matataas na tao. At mga anak ko na nakatira dyan, paano natin mamanahin yan? Pero nung makita, halos lahat. Pero nung dumating si Joshua at si Caleb, yung mga nag-spy, sabi, praise God! Ang ganda ng lupa, ang lalaki na mga binhi doon, ang ganda ng lugar. Tara, sugurin na natin. Nasa atin, bibigay na ng Panginoon sa atin yan. Excited yung dalawa. Nakatingin sa kanya yung ibang mga saksi, ibang mga nagpunta doon nag-spy. Iba yata nakita itong dalawang to. Ibang lugar yata pinuntahan. Bakit? Lahat sila negative. Hindi natin kaya to. Hindi, ano ba? Baka parang dinalang tayo ng Panginoon dito para mamatay tayo. Kaya sabi na po, sige, yan ang lumabas sa bibig nyo, mamatay kayo dito. Praise the Lord. The Lord is hearing what we are saying. Amen. Kung ano yung sinasabi natin, naririnig yan ng Panginoon, mapatid. So, amen. Tuloy natin. 31. But your little ones, which you have said, sabi nyo, yung mga anak ninyo magiging prey, magiging biktima na lang yan, them will I bring in. Sila ang makapasok. And they shall know the land which ye have despised. Sila ang magmamana ng lupa na para sa inyong lahat dapat. Yung mga anak nyo na dapat, iniisip nyo, magiging mga alipin lang yung mga anak namin. No? Sabi ng Bible, yung mga anak nyo ang magmamana at magsasaka ng mga magandang lupa na ibibigay ko sa kanila. Praise the Lord, everyone. Tuloy natin. But as for you, your carcasses, they shall fall into this wilderness, and your children shall wander in the wilderness 40 years and bear your whoredoms until your carcasses be wasted in the wilderness. Okay, next. We're gonna. After the number of the days in which you search out the land, even 40 days, each day for a year shall ye bear your iniquities, even 40 years, and ye shall know my breach of promise. Last verse, 35. I, the Lord, have said, I will surely do it unto all this evil generation. Murmurers are evil generations. Praise the Lord. Amen. Negative people, the Lord is saying, it's evil. Amen. We must trust in the Lord. What does the Bible tells us? Ang gitnang verse ng Bible, 118 verse 8 ng Book of Psalms, ano nakalagay? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So, mas magandang magtiwala tayo sa Panginoon. Kahit medyo negative sa tingin natin, trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding. Huwag kang manangan sa sarili mong kaisipan. In all your ways, acknowledge Him. And He will direct your paths. Gagabayan ka niya, mapatid. Everybody said, thank you, Jesus. Hallelujah. Shall we... like to tell you all this, mapatid. Amen. Heaven hears it. The Lord will do to us what He hears us say. The words we say are important because they expose the condition of our hearts. Kasi mapatid, out of the abundance of your heart, your mouth speaks. Sometimes your words can be your worst enemy. Yeah, sometimes. Yung panalita, yun po yung magiging kalaban mo. Kaya pag-ingatan po natin yan, mapatid. Amen. Hallelujah. Matthew 12:34 said, you offspring of vipers. I put it sa Amplified Version. You offspring of vipers. How can you speak good things when you are evil or wicked? For out of the fullness or the overflow, the superabundance of your heart, your mouth speaks. So kung ano talaga yung umaapaw sa puso mo, yun yung lumalabas sa bibig mo. Amen. Kaya makikita natin, mapatid, yung mga kapatid, marinig natin kung ano yung nasa puso niya out of what is coming out of their mouths.
That is the word of the Lord. Now, a critical heart, amen, will speak discouraging words. Kapag ang lumalabas sa bibig natin puro negatibong mga bagay, it's a critical heart. It's we can call a bitter heart kasi stinging words, mga self-righteous words, ang lumalabas mga kapatid, judgmental word and thankless words mga kapatid, at complaints, words of complaints, yung puro lumalabas, walang pagpapasalamat, walang pag-ibig, self-righteous bayabang, yung lumalabas mga kapatid natin sa critical heart. Amen. It will reflect, amen, your heart. On the other hand, a loving heart naman will speak uplifting words. Kaya speak life. Amen. So that you can be labeled as a man who has a loving heart. That is a contented heart. That though yung words na lumalabas sa kanya ay puro words of faith, isang humble heart, words of acceptance, pagtanggap sa lahat ng mga bagay, a joy-filled heart, and a grateful words ang lumalabas sa puro pagpapasalamat, because the Lord said, in everything, give thanks. This is the will of God in Christ Jesus concerning you. Concerning you. Ito ang kalooban ng Diyos. Magpasalamat ka sa lahat ng mga bagay. In everything, give thanks. Hindi mo man nararamdaman na magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Why? God is good to you. Mabuti pa rin ang Panginoon sa buhay mo. Amen. It is the will of God in Christ Jesus concerning you. These qualities within ourselves will help us speak life to others. Ang mga mananampalataya, mapatid na matatalino or wise, consider, mapatid, the costly outcome of their spoken words. Pinag-aaralan nila, o alam nila, mapatid, yung magiging outcome ng lumalabas sa bibig nilang pananalita. So, hindi sila nagsasalita ng mga masasakit na mga pananalita. Pinag-iisipan muna nila bago sila mag-criticize. Yeah. Minsan, ang dali mag-criticize. Ang dali mag-criticize. Praise the Lord. Ang dali mag-criticize, mapatid. Pero kumusta ikaw? Tumingin ka na ba sa salamin? Tumingin ka ba sa salamin? Baka bumalik sa iyo yung sinasabi mo. Amen. Kaya pag-iingatan po natin. There is an avenue, or there is a way, mapatid, proper way, para sabihin kung ano yung nakita mo hindi, sa tingin mo hindi maganda. Again, sa tingin mo lang. Posibleng tama ka, pero posibleng mali ka. Kaya mas maganda, sa proper avenue mo dalhin. Amen. Meron tayong church government eh. Meron po tayong tinatawag na leadership. Amen, na dapat natin pong iayos, kapatid. Amen, bago ka, para hindi ka makapagsalita ng hindi maganda laban sa kapwa mo na posibleng makasira ng relasyon o maging siya, kapatid. Amen. So consider it wise. They consider the costly outcome of their spoken words, hurtful words of criticism, defeat, hatred, failure, and negativity, even hopelessness, will eventually produce death. Ulitin ko, yung mga pananalitang ganyan, mga nakakasakit na pananalita, mga words of criticism na hindi naman tama, mapatid. No, may positive, negative criticism pa rin yan, mapatid. Words of defeat, mga pananalita na galit, puot, o kanino man, mapatid, galit, inis, mapatid, or failure, kabiguan, o negatibong mga bagay, or hopelessness, ito po yung magdudulot, mapatid, amen, ng kamatayan. Kaya pag-ingatan po natin. Even the Apostle Paul cautions us, nag-iingat tayo ng Apostle Paul, to speak words only that will benefit others. Amen. Ephesians 4:29 tells us, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Wag niyo, let no corrupt communication, sabi niya ng King James, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Let no corrupt communication, no unwholesome talk. Sabi po dito sa NIV translation, but only that which is helpful in building up according to their needs. But that which is good to the use of edifying, pagpapatibay, that it may minister grace to the hearers. Yeah. Yung mga panalitang maganda lang ang lalabas sa iyong bibig para magministeryo yan, amen, doon sa mga makakapakinig. Hindi magtulak sa kanila para sige na, mawala ka na, mag-backside ka na. Sige lang, ganyan talaga yan.
Amen. Yung sasang-ayunan pa, negative yung sinasabi, susundan mo pa na sasang-ayun. Ay, oo nga eh. Kasi ganito. Ay, walang nabuo. Parehas na kayo na damage. Diba, may problema yung isa, lumapit sa'yo, kapatid, na ganito, may sinasabi kasi si ano ganito, may oo nga, minsan napapansin ko nga yung ganyan nga yun siya. Pinag-nag-usap na kayo negatibo, hanggang maya-maya, pag may sasama naman sa'yo, may kabagang nyo rin, Brad, napansin mo ba si brother o si sister? Kasi parang napansin namin na parang gano'n. Nga po. May siyempre, pag medyo may negative, hindi mo didikita kasi bakit negative sa'yo eh. So, anong nangyari? May nabuo ba? No, meron pong nawasak. Amen. But, praise the Lord, let no corrupt communications, mapatid, proceed out of your mouth. Pero yun lamang pong maka-encourage, yun lamang pong makapagpa-edify, makapagpatibay ng pananampalataya ng ating pong mga kapatiran. And those that would benefit the hearers, yung mga makapanig, do not let your mouth stop your blessings. Again, let me preach this. Do not let your mouth stop your blessing. May blessing na binigay ng Panginoon sa atin. Huwag mo hayaan na pigil niya ng dila mo. Huwag mo hayaan yan, mapatid, na hindi ibigay sa'yo because of what you will say. No. Don't let your blessings be stopped because of kung ano sasabihin ng yung mga labi. Negative words can hinder God's promises from coming out, from coming to you, into your lives. It is wrong to limit God with negative confessions from your lips. Yes, I believe that, Lord. Kaya lang ganito po eh. Pero kasi ganito, Lord, kasi ganyan. God responds to you according to what He hears from you. Amen. Kasi Panginoon, ganito, pinangako mo nga sa amin, magmamana kami ng yung lupa ng Canaan, kami a land flowing with milk and honey. Ano ibig sabihin? Totoo yun na may yung lupa na yun, dumadaloy ng pulot at gatas. It's a symbol, mapatid, it's a word, mapatid, that describes, mapatid, that land is abundant. Canaan is abundant and it's an abundant land. Maganda yung lupa na yon na mamanahin nila. Maganda yung lugar na mamanahin ng Israelita by that time. A land flowing with milk and honey. Pangako na ng Panginoon, you will dwell therein. And yet, anong sinasabi ng mga Israelita? Panginoon, kasi yung pader yan, ang taas ng pader yan, at mga higante, mga nakadar yan, paano namin matatalo yan? Puro negatibo. Moses, kami ba dinala mo rito sa ilang para dito na kami mamatay kasi walang malaking cemetery doon sa Egypt. Puro negative. Okay? Don't let the blessings of the Lord, amen, say ay mahadlangan dahilan sa kung ano po ang lumalabas sa bibig. Yan, nahadlangan tuloy ako. Shall we worship the Lord, mga kapatid? Tatapos na tayo. God already promised the Israelites the land of Canaan, a land flowing with milk and honey, and God instructed them to go and possess it. Hindi yan ibinigay na lang ng Panginoon na basta na lang bumagsak. Gandang prayer ni Geneva. Lord, bless me. Ano yan? Abundantly. Ano nga yan? Financially. A financial breakthrough, Lord. Bless me with a financial breakthrough. Okay? The Lord answered. Okay? Sige, pakainin mo sila sa KFC. So, meron kang gagawin. Hindi babagsak na lang basta. Yung pinapag-pray natin, kine-claim natin na magandang church, 500 seating capacity church sanctuary sa Pasay. Alam mo, babagsak na lang yung basta. No, pagtatrabahuhan natin yun. Hahanapin natin kung saan yun. Seek and you shall find it. Amen. So, may trabaho tayong gagawin. A land flowing with milk and honey, pinangako na to ng Panginoon sa yung mga Hudyo, but they were instructed to go and possess it. But they said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Hindi namin kaya yung mga tao dyan. Malalaki sila, mga higante, mga anakim nga kapatid. They forgot that it wasn't about them. Hindi ito tungkol sa kanila. Ito'y pinangako na ng Panginoon sa God told them on what He would do. So, it wasn't about what they could do, but what God could do through them.
Ulitin ko, mapatid. Hindi ito tungkol sa atin. Yung pangako ng Diyos, mapatid, dito, amen, yung mga blessing, amen, natin pong tatanggapin dito sa siyudad ng Pasay, hindi ito tungkol sa atin. Tungkol ito sa kung anong magagawa ng Diyos sa pamagitan natin. Praise the Lord, everyone. It's not about us. It's about what God can do through us. Praise the Lord, everyone. Kung babasahin natin patuloy, Numbers chapter 14, mapatid, makita natin doon kung paano po sila namatay, paano sila pinurusahan ng Panginoon. Kasi nga bakit? Hindi sila sumunod at yung mga alang mabibig nagpumigil sa blessing ng Panginoon. Pero yung kanilang mga anak, yun ang nagmana ng pangako ng Panginoon. Hallelujah. As a result of their words, God said, amen, I will do to you as I have heard from you. Kung anong ginawa, ang narinig ko sa inyo, yun ang gagawin ko. Amen. Notice in Psalm 78 verse 41 tells us, yea, they turned back and tempted God. They tempted God and limited the Holy One of Israel. How have they done that? Paano nila nalimitahan ang Diyos? Walang limitasyon ng Diyos. Pero paano nila nalimitahan ang Diyos ng Israel? Simply, through their words. With their mouths, with their words, they limited God. Kaya maganda ito atin pong laging kinaawit. Amen. At talagang atin pong minamagnet ay sa lugar na ito, God can do anything and everything. Nothing is impossible with God. Let that word, those words will always proceed sa iyong bibig, mapatid. Everybody said, praise the Lord. Last na, another clear example, hindi na magtagal dito, na yung napipigil yung blessing ng Panginoon because of the words is found or can be found in 2 Kings chapter 7 verse 1 and 2. This is the time, mapatid, when there was a great famine, chapter 7 verse 1 pababa. This is the time na meron pong great famine sa land. Amen. And the king of the land sent a lord on whose the hand king leaned to see the man of God Elisha to get a word from the Lord. Kasi meron pong matinding famine, nagutom, mapatid doon sa lugar ng Israel. Kaya nagpadala ang hari, mapatid, ng isang lord, the Bible tells us, para magtanong kay Elijah kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Amen. And then Elisha said, hear the word of the Lord. Thus say the Lord, tomorrow, about this time, gantong oras din bukas, shall a measure of fine flour be sold for a shekel and 2 measures of barley for a shekel in the gates of Samaria. Grabe yan. Biglang mumura ang bilihin. May blessings na dadaloy. Praise the Lord. Amen. Pagpapalain tayo ng Panginoon. May blessing na. Tomorrow. May time frame na. Bukas, gantong oras din. Doon sa gate ng Samaria, magiging mura ang bilihin. Halos parang wala na, parang pinamimigay na lang. Praise the Lord. Praise the Lord. But, tingnan nyo, mapatid. Ano yung response ng Lord o nung helper ng hari? Behold, if the Lord would make the windows of heaven, might this thing be? Kung bubuksan ng Diyos ang mga durungawan sa langit, ang mabintang langit, mangyayari yan. Alam niyo, mapatid, isa as I reviewed, mapatid, this message, mapatid, hindi lang yung basta lumalabas sa salita mo. Kasi po pwedeng yung salita mo, hindi maganda, pero magandang pakinggan. Yung tone of voice. Minsan, ang ganda ng salita, pero kung iintindihin mo yung salita na yun, negative yun. Kasi ang ganda ng deliberation, pag-deliver niya ng salita na yun. So sabi dito, wala namang exclamation point nakalagay, mapatid. So hindi pa sigaw. Sabi niya, behold. Kasi kapag sinabing behold, pero, normal yun eh. Behold, kung bubuksan ng Diyos ang windows of heaven, might this thing be? So, the man of God said, ano sabi ni Elisha? Okay, because yan ang narinig ng Panginoon sa bibig mo, itong sabi ng Panginoon, makikita mo yan sa iyong mga mata, pero hindi ka makakain. Makikita mo yung blessing na yan, pero hanggang tingin ka na lang dyan, hindi ka makakain. At nangyari yun.
Napigil yung blessing, mapatid, because of the words, amen, from the mouth of that man. Notice that man's words cut him off from something that meron siyang right na tamasahin. Amen. Meron siyang karapatan dun sa blessing. Pero hindi sa kanya pumunta kasi bakit? Negatibo ang lumabas sa kanyang bibig. May blessing ang Diyos sa atin. Sumasagana ang blessing ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya lang may panahon sa lahat ng bagay. May panahon sa lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. We will see the blessings of the Lord in the land of the living, mapatid. Pero hopefully, mapatid, na hindi lamang pumakita natin yan. Hopefully, talagang magamit po natin yung blessing na yan, mapatid. Everybody said, thank you, Jesus. So, do not allow your words to cut you out from God's blessings. Do not. Do not confess that negative thoughts in your mind. Rather, speak life to every situation around you. Lahat ng mangyayari sa buhay mo, mapatid, sa buong paligid mo, speak life to it. Negatibo mo nakikita mo, speak life to it. Let's all stand. Speak good. Hallelujah. Sa iyong may bahay, sa iyong asawa, speak good sa inyong mga anak kahit sobrang kulit. Amen. Amen. Ay, natural, bata makulit. May bata bang di makulit? Minsan, mga magulang, ayaw kumain ng bata. Ayaw mo, kumain ka. Pero pag kain naman ng kain, ano ba naman to? Puro, hindi ka, wala ka nakabusugan. Ano ba talaga? Saan ba pupunta yung bata? Pag hindi nagsasalta, magsalta ka, mag-ingay ka. Pero pag sobrang ingay naman, okay. Speak good to your children, to your homes. Amen. Amen. Kahit nakatira ka sa ganitong lugar, sa ganyang lugar, speak good to your homes. Speak good to your church. Praise the Lord. We are doing everything that we can. Kaya makapapansin nyo, Brother Hatch, meron diyang mga paleta, may trabaho sila eh. Nakita ko. Kaya trabahuin natin. Pagtapos nun sa taas, yung decoration sa taas, gagamitin yan dito. Try natin pagandahin tong church para sa 2024, iba na yung makikita natin sa paligid. Amen. Praise the Lord. Kasi bakit? Kung ano yung makikita natin, mapatid, minsan lumalaban na pumapasok sa puso natin na from the out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So maganda rin po yan, mapatid. Speak good to everything that you see. Amen. When we decree a thing, it shall come to pass. You will make your prayers to Him and He will hear you. Pakikinggan ng Panginoon ang prayer mo. And He will pay your vows. You shall also decide and decree a thing and it shall be so. Mapatid, according to your words. Why? Death and life are in the power of the tongue. Hallelujah. For your words, the Lord said, you will be justified. You will be acquitted by your words. And you will be condemned and sentenced by your words. So to speak life means to give words of hope. Hindi mo alam yung katabi mo, wala ng pag-asa, negative na yung nasa puso niya, nasa isip niyan. Kapatid, speak life to him. Speak life to her today. Hallelujah. Give words of hope. Give words of encouragement. Give words of edification. Words of support and words of love. Hallelujah. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Lagyan na asin. Alam ba yung asin? Ang daming gamit ng asin, mapatid, pero napaka-importante ng asin, lalo na sa mga magulang, sa mga nanay, mga nagluluto, mapatid. Let your words be seasoned with salt, so that ye may know how to answer every man that you are speaking of life. Hallelujah. Speak words, according to Dr. Greg Smalley. Speak words of praise. Praise the Lord, O ye people. Shout to God with a voice of triumph. Praise the Lord for everything. Speak words of gratitude. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Lord. Kahit meron kang naramdaman, thank you, Lord, for this sickness. Sabi po ni Bishop Mabad before, pasalamatan mo ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kahit meron kang naramdamang negatibo, kahit masakit ang ulo mo, thank you, Lord, for this headache.
Thank you, Lord, you are good. Salamat, masakit ang ulo ko, Panginoon. Sabi ni Satanas, ba, ako nagbigay nun ah. Ba't Diyos ang pinasalamatan? Bawiin ko nga. Tinanggal yung sakit ng ulo mo kasi bakit? Hindi siya pinasalamatan mo eh. Diyos ang pinasalamatan mo eh. So it's just, it's comical, kumbaga, kapatid, but it tells us something. Speak words, amen, of gratitude, words of validation, words of honor to the Lord, and words of encouragement. Kapag meron pong nagsasalita na tao sa iyo, lumapit sa iyo, at sinabi niya, I feel worthless, para yata akong gamit, parang ganito, puro problema ko. I don't know kung bakit ba, pinahintulutan ng Diyos nangyari sa akin. Wala, no one cares. I hate my life. Now, meron kang oportunidad para magsalita ng buhay sa Kanya. Amen. We can follow the example of our Savior and proclaim the good news to the poor, liberty to the captives, and recovering of sight to the blind, freedom to those that are oppressed. Everybody said, thank you, Jesus. Now, before we go on, mapatid, hallelujah. Let us speak life. Follow me. Sabihin po natin to. I declare, I will speak only positive words of faith and victory over myself, my family, my ministry, and my future. I will not use my words to describe my situation. I will call in favor, good breaks, healing, and restoration. I will not talk to God about how big my problems are, but I will talk to God. I will talk to my problems about how big my God is. This is my declaration. Speak life over your life today. Sabihin natin, I am courageous. I am unstoppable. I am victorious. I am lovely. I am blessed. I am gifted. I am anointed. I am successful. I am healed. I am healthy. I am beautiful. Sabi mo, I am whole. I am confident. I am forgiving. I am grateful to God. I am generous. Tell Him, I am strong. I am favored. I am able. I am powerful. I am fruitful. I am God's masterpiece. Say it. I am God's masterpiece. Speak life. For us to do that, let's speak Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So when you speak life, speak Jesus. Speak Jesus today. Hallelujah. Come on, feel life coming. Hello, from your mouth, feel life coming. I just want to speak the name of Jesus. Every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, speak life. I just want to speak the name of Jesus. And you are speaking life. Till every dark addiction starts to break. Oh, break that addiction. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.